vlogger ngayon na nagte-trending na pambato ng kamangyang, pambato ng mga ensaymada vloggers, 'di ba? Nalulungkot ako kasi kakilala ko 'to. Hindi kami nagbabangayan nito kasi naging miyembro kami ng marami kasing grupo-grupo ng mga vloggers eh, 'di ba? I was part of the Team Tubol. Ganun lang yung tunog, hindi naman talaga tubol mga kuya. Team Tubol na siyang main group ng mga vloggers na ensaymada vloggers o itong mga defenders ni Kuting at ni Butod. Ah, isang malaking grupo 'yan ng mga vloggers. And itong vlogger na bumabanat ngayon kay Miss Maharlika na nagpapakalat ng di umano'y sixth scandal, hindi iba ko lang yung pronunciation, baka ma-strike ako ng YouTube mga kuya. Itong sixth scandal kuno or jugjugang video ni Miss Maharlika ay pinapakalat ng isang vlogger na ito. Well, siguro considered ensaymada vlogger siya kasi nung pumutok yung ensaymada issue, siniraan niya si Miss Maharlika. Doon ko siya unang narinig na siniraan niya si Miss Maharlika. Wala naman daw sa palasyo si Miss Maharlika, baka sasabihin niya na parang dugyot ang pagtrato ng kamangyang sa mga vloggers noong December 10. Nung lumabas yung issue na ang pinakain lang sa amin sa meet and greet ay ensaymada, 'di ba? Totoo naman eh. Well, may mga iba pang tinapay bukod sa ensaymada mga ate at kuya. Kaya ang Team Tubol na yan o yung mga grupo ng kamangyang vloggers ay tinawag na ensaymada vloggers kasi kung todo tanggol sila nun sa palasyo. Sabi, ano namang karapatan ni Maharlika na magsalita na na ginutom yung mga bisita ng palasyo or abusabos ang turing dahil ensaymada raw pinakain. Wala naman si Maharlika doon sa Malacanang o sa Kamangyang. Ay si Miss Maharlika nga maraming puting ahas, may nagchucho na gano'n lang ang pagkain. In fact, nandun ako, may mga iba pang pagkain. Merong tinatawag nilang food for the goods, sabi nung isa sa mga ensaymada vloggers. Food for the goods or food for the gods. Para siyang yung parang fruit cake yun siya na maliliit lang. Ganun lang Parang nougat nga lang yung laki. Pero masarap kasi. Food for the goods. May Sipaw Chicho. Kung matagal ko na kayong followers, alam niyo kung sino yung mga ganyan ang pronunciation ng mga pagkain. May Sipaw Chicho or maliit na siopaw. May ensaymada. Ano pa yung mga pastries doon? Parang yun lang eh. Ensaymada, Sipaw Chicho, yung food for the goods, food for the gods naman kasi. Ito naman mga ensaymada na ito. Parang mga dugyotels talaga mga saan ba pinagpupupulot yung mga ensaymada vloggers na ito? And then may sopis drink and then may mga juices. Ayun yung himutok ko. Sabi ko tanghali in-invite yung mga vloggers at saka yung mga senior citizens at kababaihan. Although it's meet and greet kasi mga dad kuya, di ba? So, hindi yun daw meet and eat, yun ang kanilang palusot eh, di ba? Pero sabi ko nga, December 10 yun, wala naman ang susunod na patawag sa mga supporters ni Kuting, dapat parang Christmas party na yun eh. And tanghali kami invite, so we were expecting na may kanin, ulam, ganyan. Pero nakain doon, ensaymada nga lang at mga sopis drink or mga sodas, ganon. So, sabi ko, paano yung mga matatanda? Kasi narinig ko sa mga matatanda yung tsaka kababaihan, walang kanin. Ay, tanghaling tapat, alas 12, mag-aalauna na nga. Walang kanin. Naawa ko sa mga matatanda. Sabi ko, alangan kumain to ng mga matatamis at mga soft drinks. Soda, ay nakakasikmura. Ay, syempre yung mga matatanda, maingat sa kanilang pangangatawan, di ba? Or dapat nag-iingat sa kanilang mga kinakain. So, sabi ko, dapat man lang, nagpakain man lang to ng kahit isang putahe lang, o dalawang putahe, may gulay, may ulam, tapos may kanin. Hindi talaga pala mahilig mag-serve ng kanin ang kamangyang ngayong panahon ni Kuting. Dahil unang patawag din sa amin doon, tanghaling tapat din, unang inorganize yung ensaymada, ay wala ring pakain ng kanin noon. Basta may mga omelette lang at may mga Shanghai, pero walang kanin. Ano ba yun? Hindi kami sanay sa mga ilit-ilit na pagkain talaga mga ate at kuya. So anyway, kung todo tanggol itong isang ensaymada vlogger at nilait-lait si Miss Maharlika, wala naman daw doon at hindi naman alam ni Miss Maharlika kung ano talaga ang pinakain. May nagchucho nga na ganun lang ang hain. Minukbang pa ng mga PG or mga patay gutom ng mga ensaymada vloggers ang pagkain kaya naubusan ng iba. Maaga silang dumating. Ang event ay alas 12. Nandun na sila ng alas 8. Ay nakailang kain sila. Nagmukbang nga raw sila. Ubusan kami. Anyway, itong isang vlogger ay nagpapakalat
scandal, 6 scandal ni Miss Maharlika. At nalaman ko ito dahil sa isang puting hito nag-send sa akin ng screenshot. Alam mo, girl, nabanggit mo sa akin at baka sumilip ka nga sa channel ko dahil alam mong solid Maharlikan ako. At parang meron tayong mawinyan dyan na solid Maharlikan ako. Ang kanyang pangalan, YouTube channel. Dahil ako ay kaibigan ni Miss Maharlika, kasi ganun yung mga dad kuya eh. Kinakikitaan ko ng sincerity as a vlogger si Miss Maharlika. I trust her instinct, I trust her, 'di ba, yung kanyang stand. So, bakit hindi ako magtitiwala sa kanya? Alam nga magtiwala ako kay Kuting at kay Ahas. Ay ang mga pasabog ni Miss Maharlika laban sa magjowa na yan, ay mukha namang legit, 'di ba? Yan yung mga PIDEA leaks, yung kidnapping, yung mga kasama nila sa New York, yung mga ang negosyo ay pulburon, 'di ba? So between Kuting and Ahas and Miss Maharlika, kay Miss Maharlika ako maniniwala. Kahit na, 'di ba, kahit na hindi ko nakilala, halimbawa hindi ko na-meet si Miss Maharlika in person, hindi ko siya talaga personal na kilala. Kung titimbangin ko itong binabanata ni Miss Maharlika at siya, sa tingin ko may point si Miss Maharlika at marami siyang evidence na hawak, maraming nagtitiwalang Kuting Ahas, maraming kalokohan ng kamangyang abuso, pagiging inutil, pagiging mapang-api, kawalan ng utang na loob, pagnanakaw, 'di ba? Na itinitimbre ng mga Puting Ahas sa kanya. So therefore, kung titimbangin ko, whose side am I gonna be on? Or kaninong side ako, 'di ba, papanig? Sa side ni Kuting at Ahas or sa side ng isang vlogger na ito na lumalaki lalo ang channel at dumarami ang mga informant. So nag-send sa akin ng screenshot ang isang puting hito at pinakita niya na may vlog daw itong isang vlogger na ensaymada. Hindi ko alam, hindi naman ensaymada ang mukha niya eh. Sandali. Hindi naman ensaymada ang mukha nito. Well, ang mga defenders ng palasyo ng mga vloggers ay tinatawag naming ensaymada vloggers. In fact nga, Ining, tawagin na lang kitang Ining. In fact, Ining, mas balahura ang tawag sa inyo ni na Direk Daryl Yap at kung sino-sino pa. Ang tawag sa inyo ay dugyot vlogger, pati ni Sas. Ang tawag sa ito, kung ang tawag sa inyo ni Miss Maharlika or kung at even ako, ang tawag ko ay ensaymada vloggers, mga tagapagtanggol ni Kuting at ni Butod. Ang tawag ni Sas sa inyo, ni Direk Daryl, dugyot vloggers. Dahil para kayong madudungis and wala kayong substance mag-vlog according sa kanila at sa mga iba pang nagpo-post, walang ka-substance, walang essence, walang matututunan ang viewers ninyo sa inyo. Kasi hindi nga kayo makapag-vlog, 'di ba, ng patungkol sa mga achievements ni Kuting at ng Kuting administration at ng Ahas na 'yan. Hindi niyo may pagmalaki ang kanyang mga achievements kasi mukhang wala namang achievement. Ano ang konkretong naipagawa? Ano ang tangible na proyekto? Wala tayong nakitang tulay, kalsada, eskwelahan. O million houses daw in a year. Nasa na ang million houses na iyon? Pabahay, tingi-tingi, mukha namang wala. Kalagitnaan na ng taon, June 1 na nga parang wala pa rin ako nakita. Naglalakwat siya laang. Ang pinagmamalaki yung mga pledges. Nasaan napunta ang mga pledges? Kaya nga pledge, nangako laang yung mga pinupuntahan. Invite si Kuting, nasa Brunei ngayon, invite. I-grab nyo yung, salamat, sinipa nyo yung mga Ate Ruti. Diba? Invite na magnegosyo kayo sa amin, i-harness nyo, take advantage of our renewable source of energy investment, magnegosyo kayo ng ganung ganap. Hindi naman tumutuloy ang mga naiimbita ni Kuting. So lamyarda lang ng lamyarda. Alam nyo, yung gala nilang yan, aside from pagpapasarap, sa tingin ko mga ate at kuya, yan ay may iba pang lakad. Maybe, di ba, may mga bit-bit sila ng mga crates. Maybe lang naman, no? Wala naman tayo doon sa aeroplano nila eh. So, hindi naman check yun ng customs, no? Wala namang di ba, luggage checking, kuning-kuning, kasi nga, presidential plane yan or whatever, no? Isang, may diplomatic passport thingy-thingy yung mga sumasakay dyan or yung mga bumabiyahing ganyan. So, hindi natin alam kung ano ang kanilang biyabit, kung may dala-dala silang cadaver, wala tayong kaalam-alam.
So, kung may dala silang crates, may dalang ginto, may dalang dolyar, may dalang peso, galing sa tayaan ng numero, galing kay Melyonario, wala tayong kaalam-alam. Sabi nga parang dual purpose, multi-purpose ang kanilang travel, baka i-deposito na sa malalayo ang kanilang mga nakakamkam. Kasi 6 trillion mga ate at kuya, huwag kalimutan, 6 trillion ang budget natin ngayong taon. Okay? 6 trillion, 80% na raw ang nawawaldas, wala pang kalahating taon. Kung 80%, ipagpalagay mo yun na 5 trillion na ang nawaldas ni Kuting, tapos utang pa ng utang, ang laki ng utang natin ngayon sa World Bank, 5 trillion pesos na. 15, hindi 5. 15 trillion na, utang ng utang para siguro sa, may project ba sila? Migay-migay ng ayuda, band-aid approach, hindi yan ang totoong solusyon. So, hindi ito kayang i-vlog ng mga ensaymada, lalangawin ng content nila. Kapag ka nagsabi sila na umuunad na Pilipinas, grabe, ang dami ng skyscrapers, grabe, ang dami ng pati yung palayan, naka-tiles na, konkreto na yung palayan, hindi na maputik magtanim. Diyos, wala silang maiba vlog to promote Kuting kasi wala namang napapagawa si Kuting sa Pilipinas, walang achievement. So, ang ginagawa ng mga ensaymada vloggers ay puro paninira sa mga Duterte ang content at puro paninira kay Miss Maharlika. Kasi si Maharlika ngayon ang number one ang number one na kritiko ng Kuting and Ahas administration. At eto nga po ang isang vlogger na nagtitrending ngayon. Kilala ko to mga ate at kuya. Hindi ko naman kaibigan pero hindi kami nag-aaway. Kasi may history kami nito na pareho kaming napilayan sa YouTube. Ikwento ko na lang din sa inyo. So, sinend sa akin ng puting hito. Hindi ko pinapanood, pero in-scan ko. Mayroon siyang vlog na trending na 6 video raw yun or jugjugan video ni Miss Maharlika. Hindi naman niya pinlay, di ba? Pinanood niyo ba? Hindi niya yata pinlay. Hindi naman siguro niya pinarinig. Basta nung in-scan ko yung video niya, kasi pwede mo i-scan yan sa YouTube, wala namang yung sabihin mo pinlay niya yung video, hindi ko nakita. Kung pinlay niya, it could probably be deep fake. Yung tipong may video and then papaltan yung mukha nung nandun sa video. So, halimbawa, may babae nagpapachukchak at ilagay ang mukha ni Miss Maharlika doon, kahit pumaling-paling ng ganun din yung movement, that's deep fake. Baka nga, di ba, yan ang gagawing palusot ng admin kung sakaling lumabas yung pulveron video Naku, yung nagpupulveron na yan, deep fake. Hindi talaga si Kuting yan, edited lang yan. Di ba nagre-ready na sila, kinokondisyon na nila? Well, baka inaaral na rin nila yan. Alalahanin nyo, si Taning nag-aaral ng AI ngayon sa UK. And even si Bukangkang ng Kamangyang mga ate at kuya, yung isang ASEC na bumubukangkang, knowledgeable siya sa internet and computer technology, siya yung pambato sa technicalities ng internet mga ate at kuya ng Kamangyang. Si Kulob, wala lang. Si Kulob lang ang reyna-reynahan doon sa opisina ni Kuting. No? Pero yung ASEC niyang mga magaganda at saka yung si Bukangkang, yun yung medyo may kaalaman sa technicalities ng social media, ng internet, gano'n. Siya talaga yon. And siguro iba pang mga ASEC. So baka nakapag-produce sila ng video at binigay dito. So maraming nakukumbinsi itong ensaymada vlogger na ito na si Miss Maharlika ay may 6 scandal na nag-video-video ng nakikipagjujugan. At ang sabi pa nga raw, at may mga naliligaw na mga bangaw sa channel natin, nagnanana daw ang pukelya ni Miss Maharlika. Ang tanong, mapapaniwala niyo kami? Ang mapapaniwala nyo lang ay yung mga pinklawan at saka yung mga loyalista na rin, yung mga bulag na supporter ni Kuting at ng apelyedo nila. Yan lang ang mapapaniwala nyo. Kayo-kayo pa rin yun. Well, kumbinsihin niyo ang 31 million. Di ba 31 million ang bumoto kay Kuting? Oh. So itong vlogger na ito nagtitrending to ngayon. Siya ngayon ang parang pambato. Ang bilis lumaki ng channel niya. So, masipag rin naman itong mag-vlog Kung naaalala nyo, marami akong gustong i-chika pero wag ko na lang i-chika lahat. Basta kaming dalawa nito, wala kaming masamang tinapay. Meron kaming parang meron kaming kasunduan na huwag kaming magbanatang dalawa. Dahil
pareho kami dumanas ng ano, ng hirap sa YouTube. 'Di ba nung yung Maui Spencer ko, yung kauna-unahang kong channel na demonetize 'yon dahil sa kay Doc Yumol, yung doktor na ano ng Bangbang, tapos binangbang din yung tatay niya. Na-demonetize ako dahil diniscuss ko lang yung topic na 'yan. Nawalan ako ng kita for 6 months and more, and ang hirap makarecover sa YouTube. Ito lang naman yung aking bread and butter, mga tatkuya. Siya dumanas din ng gano'n nung diniscuss niya si Lauren Lee. Si Lauren Lee Guardia, isang senadora na bawal banggitin ang pangalan, na-strike siya ng YouTube, nawalan din siya ng pagkakakitaan. So dahil pareho kami na dumanas ng ganyang hirap sa YouTube, pareho naman kaming vlogger, di ba? In fact, malaki siyang vlogger kumpara sa akin, 121,000 yata yung kanyang followers and growing. So siya ngayon ang parang pambato aside from dun sa nakagat ng aso na naglulo. Ewan ko kung tapos na siyang mag-aral ng law. Siya ngayon yung pambato or sila yung pambato ngayon ng puting andahas na yan. O pambato naman yung sa Imada kasi trending. Sinisiraan si Miss Maharlika patungkol dyan sa di umano ay 6 scandal ni Miss Maharlika. Teka muna girl, babae yan, may asawa, ano kung makipagjugjugan, ano kung halimbawa totoo nga na trip nila mag-asawa na mag-record, nga lang at siguro, di ba, leak. Pero sa tingin ko, deep fake yan, yung video na kinakalat niya or pinapakita niya. Hindi ko lang sure kung pinlay niya yan Pinlay ba niya yung video? Kasi sa pag-scan ko ng kanyang vlog, kasi nga hindi ko feel panoorin. Although hindi kami magkaaway niyan, alam niyo yun, wala siyang sustansya mag-vlog. Sorry girl ha, I didn't mean to offend you. Pero actually offensive yung content mo. 'Di ba? Babae si Miss Maharlika, bakit ka nagkakaganyan? Alam mo ba girl, ang sabi sa iyo ni Sas ay ikaw ay binayaran? Kagabi na nagbo-vlog kami sa channel ni Joey. Anong sabi ni Sas? Tinatanong nila ako, ano sa tingin mo ang dahilan, ba't nagkakaganyan yung isang yan? Sabi ko nga, yung ano yan, loyalista talaga yan yung vlogger niyan So, sabi ni Sas, tingin ko may bayad yan, sabi. Pinifeed kasi siya may mga hawak siya mga papers, medical certificates, kuning-kuning, very, very lazy smugs yung eksena. Kasi si Smugs kaya mag-produce ng mga documents na ganyan. Diba? Mga tampered, kadali naman gumawa ng Word document, keme-keme na medical certificate. Ano pa yung mga sinasabi? Narinig ko sa mga bangaw na sumisingit bigla sa channel natin na tinegi raw ni Miss Maharlika ang kanyang asawa. So, pinalalabas nilang criminal si Miss Maharlika aside from may ganyan, nagnanana ang pukelya. So, Diyos ko naman girl, sabihin nyo na may herpes. Hindi nyo nga alam yung mga STDs Sabihin nyo na may tulo, yun na yun. Kaya nga nagnanana ang pukelya, tumutulo yun kasi may abscess, may sugat sa loob. Ganun yung kanilang pinalalabas na nymphomaniac si Miss Maharlika, manyakol, mahilig sa tsuktsugan, nagnanana ng pukelya, pinatay daw ni Miss Maharlika ang kanyang jowa. Alam mo girl, kahit na mag-millions of views pa yung channel mo, hindi ka iintindihin ni Miss Maharlika. Yun na nga masaklap. Ano sabi yan dito ng itong puting hito na nag-send sa akin. Kaya ko iniscan yung vlog niya, hindi ko naman pinanood Bruha na babae talaga, pero mananaig ang katotohanan, halatang ginawa lang ang video. So, edited yung video, i-play mo. Buong screen. Girl, i-play mo yung video ni Miss Maharlika. Buo. 16:9. Landscape. Ganon. Hindi portrait. I-play mo. Hindi yung ganyan yung gaganon mo lang, hindi ko ba alam ko nang marunong ka ng technicalities, di ba, ng mga streaming software. Imposibleng hindi, nagtumungtong ka naman ng first year college, girl. Tama ba ang aking opinion? Ang aking hula na ikaw ay tumungtong ng college dahil na-inspire ka sa Princess Maui? Maybe mali ako, no? Nag-attempt kasi itong si vlogger na tumungtong din ng college. Natapos naman yata niya yung first year. Kasi syempre, iba yung caliber ng vlogger na may pinag-aralan. And I was about to graduate noon 2021. Nakilala ko na yan si girl. Naging, bukod sa Team Tubol, meron kaming Team Isda.
Mga isda kami ng mga vloggers, mga gano'n. Basta may grupo ng mga isda. Tumiwalag ako doon. Ewan ko kung tumiwalag na rin siya. So marami kaming mga grupo-grupo kaya ko siya nakilala. And dahil nga pareho kaming dumanas ng crisis na napilayan kami dahil nawalan kami ng pagkakakitaan for 6 months and more, eh parang 'di ba magkaramay kami noon eh. Tapos pareho pa kaming Marcos supporters. Yeah, pareho kaming Marcos supporter. Kaya lang tumalikod na ako. Sila, they remained Marcos supporter or supporter ni Kuting. Hindi sila bumibitaw. Kaya lang, sabi nga, nag-message yan sa akin, wala tayong problema ha, cool tayo, sabi niya, no? Pwede kong i-screenshot yung chat namin. Maybe I should screenshot. Dapat i-screenshot ko na kaagad-agad. Paki-delete niya yan. Kasi, di ba, ako, kritiko na ako ni Kuting. Siya, loyalisa pa rin or ensaymada pa rin. So, sabi niya, parang meron kaming kasunduan na huwag tayo magbabanatan kahit magkaiba na yung ating partido. Parang ganon. So, sabi ko, sure, walang problema. So, kung napapansin mo, girl, hindi kita masyadong binabanatan, pero foul tong ginagawa mo kay Miss Maharlika. Pero despite dapat ka ng kasuhan ni Miss Maharlika sa pambabalahura mo sa kanya, sa tingin ko, hindi kanya papansinin. Dahil si Miss Maharlika ay focus sa ahas. Tamo nung tinraidor siya ni SpongeBob SquareFace na bagoong lipunan na yan, na vlogger sa Canada, na pinuntahan pa siya sa California para i-meet siya personally. O, tinraidor siya niya na. Hindi niya pinansin. Dinedman niya. Kasi nga, kung pag-aaksayahan kanya ng panahon, yan ang gustong mangyari ni Smugs. Ma-divert ang attention ni Miss Maharlika. Pero hindi ka nito papansinin, hindi ka nito papatulan kahit gigil na sa'yo itong puting hito. O, mananaig daw ang katotohanan, sabi ng puting hito. Sinend lang sa akin yung screenshot, hindi ko na pinadiscan ko lang ng gano'n. Tingnan ko kung may part na piniplay niya yung video, wala ko nakita. So kung napanood nyo, sabihin nyo kung pinlay niya talaga. Kung hindi man, i-play niya ng buo. Ito tal, hanggang dito lang naman, wala naman nakikita. So hindi naman siya masa-strike ng YouTube. Pero alam niyo mga ate at kuya, kahit na ang galing ng technology ngayon, yung AI, yung deepfake, mahalata mo pa rin kung peke. May certain movement, may isang vlog kanina may isang comedy video sa Facebook na deepfake ni Alice Guo, yung inchik ko na taga Tarlac ba yan? And then sumasayaw sila, nagti-TikTok sila ni Sisa Virus at saka ni Lauren Legarda. That was deepfake. May sumasayaw ng TikTok, ipinalit yung mukha ni Sisa at saka ni Lauren at saka ni Alice Guo. So akala mo magtropa yung tatlo, nagsasayaw ng parang yung selos ba yun? Ang puso ko yan. Pero that was deepfake. Hindi lang, medyo amateur lang yung pagkaka-edit. So anyway, comedy lang yun. Kaya halata mo rin na ipinatong lang yung mukha. Pero kapag pumaling talaga. No? Sakto yung movement. Iisipin mo parang totoo. Lalo na yung well-edited na deepfake videos. Alam niyo, gusto kong aralin yan. Pero hindi para gamitin sa kasamaan, pagiging pervert. But, di ba, teacher kasi ako, kailangan ko matutunan din yung mga ganyang bagay. And also, may mga software naman ngayon para malaman kung ang video ay masyado nang manipulated or 'di ba na deepfake na hindi nga madali naman yun, may mga app ngayon na natatrace yan. Kahit yung mga picture na Photoshop na ang sexy-sexy, ang kinis-kinis, malalaman niya ng mga certain apps ngayon kung masyado nang minanipulate yung image or kung raw yung pagkakakuha ng image, as in yung pagpicture mo, yun na yun. No? Kasi yung filter mo, pinakinis mo, pinapayat mo, na nadidetect yun kung masyado nang na-edit yung image or na manipulate. Same with deepfake. Ngayon, may mga pinapakita pa itong vlogger na parang mga medical certificates na nag-positive sa AIDA. May AIDA raw. Parang gano'n, di ba? Parang nag-positive daw sa AIDA. Kung di man sa AIDA, at least sa Tulo, si Miss Maharlika, or ginurgur daw, or tinegi daw ni Miss Maharlika ang kanyang jowa. Hoy, ining, buhay pa ang asawa ni Miss Maharlika! Buhay pa! So, despite yung mga fake news nyo na ganyan ginagawa kay Miss Maharlika, hindi kayo papatulan. Kasi Miss Maharlika has a bigger enemy than you. Mga tungaw lang kayo. Kahit lumaki pa yung channel mo, kahit buong Pilipinas ang mabola mo, 100 million, 115 million Pilipinas ang mabola mo, hindi ikaw ang ultimate target ni Miss Maharlika. Kasi
ang tutok mo lang naman ay siya at ang sirain ang kanyang reputasyon. Ining baka nakakalimutan mo ang kasabihan, every saint has a past and every sinner has a future. Namnamin mo na lang. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.